Utang or hingi, mamili ka. Burn the relationship or burn your savings. May third option ba? So hi, I'm a mom of 3 and a breadwinner building a 60 million peso portfolio. Tanong ni groupmate Mommy C, anong say mo sa mga nangungutang or nanghihingi? Well, sa totoo lang, bihira yung mga lumalapit sa akin na kamag-anak or kakilala pagdating sa mga ganitong bagay. If hindi pa masyadong halata sa mga videos ko, medyo matapang yung dating ng boses ko, and kahit nag-explain pa lang ako minsan, feeling ng iba ay nangaaway ako. So medyo hindi ako involved sa mga ganitong situations. Pero hindi ibig sabihin na hindi na namin siya nagiging concern. Madalas na nahihingan or nilalapitan sa family namin would either be my mom or yung husband ko. Ang matatag lang na lumapit sa akin is yung daddy ko talaga. Pero meron kaming dalawang considerations for that. So first and foremost, kailangan malinaw kung nanghihingi or nangungutang. Madalas marinig ko to sa mom ko, yung mga tipong, sabi niya kasi utang lang, di na ako binayaran, referring to her relatives, which is yun talagang sinasabi. Pero underlying connotation naman talaga, and hindi na rin siya natuto, is automatic yun ay hingi. In that scenario, nagkukos lang siya ng misunderstanding and emotional stress for my mom. Kasi pag minsan, ang binibigay niyang pera is yung gagamitin niya pa pala for something else. So nire-remind ko na lang siya palagi na hindi na yun babalik. So wag na siyang umasa para hindi niya na stress. Remember, 70 na yung mom ko. So, kung ikaka-stress pa niya sa puso, yung bagay na yun, hindi na siya worth it. So, pag tinrato na namin yung nahingi, that means they cannot demand kung magkano yung ibibigay namin. Depende na yun sa amin kung ano man yung meron kaming sobra. So, yung second consideration dito is, saan pwede manggaling yung pera na ibibigay? Merong two kinds na pwedeng panggalingan nito. First is yung sa aming house buffer fund. So, nasabi ko na to, ito yung mga emergency fund na naka-embed sa aming monthly budget na inaalat namin sa mga house emergencies, including yung mga nanghihingi sa amin ng pera. Nakamag-anak, i-clear ko lang. And number 2 is yung personal allowance nila. So, halimbawa, kung manggagaling yung pera na yon sa mom ko and outside na yung budget na yun sa binuo namin, that's okay. Hindi na yun para sa amin na problemahin pa. We are not going to burn our savings and the funds we are trying our best to build para i-bail out or para sa emergency ng mga tao outside our immediate family members. We need to protect ourselves parang sa love. We cannot give out from an empty cup. Dapat dun sa overflow lang. So far, wala naman ako naringgan na reklamo sa process na ito kasi nagbibigay naman kami. Hindi lang namin sasagutin lahat kasi hindi naman na namin yun responsibility. Actually, this brings me back dun sa moment na na-experience ko before, 2 months before giving birth to my eldest son at wala akong pera. Wala din naman nakatulong sa amin at that time. Imagine, at that time, nag-sign up ako dun sa sponsorship ng medical students sa isang school or hospital in Valenzuela where you have to be checked up by mga interns and students para ma-avail ko yung free na panganganak sa hospital nila. I had to swallow up all my pride in the process kasi wala naman kaming mahihingan ng pera when I was about to give birth. Yung inipon ko nun, na pera talaga dapat na pampanganak ko, binigay ko siya sa kapatid ko na naglalakad ng pera para sa pag-a-apply niya as a worker abroad na ang ending is hindi niya rin pala itutuloy. Nakapanganak naman ako ng maayos pero the whole ordeal was so stressful and starting then, I always protected myself and my family first regardless kung ano yung marinig ko from other people. So babalik tayo dun sa question, burn the relationship or burn your savings. I don't think in this scenario people can easily burn the relationship if sila yung may kailangan sa inyo. We have had these issues before pero pag may nasabi sila, I remember it and medyo alam din nila yung ugali ko na hindi ako technically nangaaway or nang babastos pero hindi na lang din ako nakikipag-usap and I set my boundaries so firm para hindi na siya umabot sa kung san-san pa. But again, they tend to reach out to either my mom or my husband and doon napag-usapan na rin naman namin na kung gusto nila, they can give out their allowance pero kung sa akin siya hihingin, manggagaling siya sa house buffer fund namin which is budgeted na. And hindi ako magiging involved doon sa magiging arrangement nila doon sa person na nanghingi sa kanila. Yun lang yung boundary. Medyo mahaba kung sasagutin ko pa yung doon sa utang so gagawin ko siyang next part. So that's the update for today, groupmates. See you on the next one.